Ayan, hello guys, no, magandang araw sa inyo lahat, no. At kamusta naman po tayo? Ayan, so sana ay nasa mga mabuti ho tayo mga kalagayan guys, ha. So this is Laking Davao once again guys, and welcome back to my channel. Ayan guys, no, so magandang araw sa inyo lahat, no, and welcome to my 4th episode of updating about this SIDC project guys, no, or the Samal Island Davao City Connector Bridge guys, no. So guys, nandito tayo ngayon in Lanang area guys, no, sa may northern part of the city of Davao, no. So dyan lang ho banda yung Azuela Cove. And pagka ito, dinire-diretso natin to, ang labas na natin ito ay Agdao. Ito naman, pagka kanan tayo dito ay pasok tayo ng JP Laurel Avenue, no, going to Bahada, no, or SM Lanang Premier. Ayan guys, no. So dito naman sa kabilang side is the going to Sasa Wharf or Panakan na, no. Ayan. So ngayon guys, pumunta tayo dito sa area na ito guys, no, kasi ito na, no, may nakita tayong may nakalagay na parang streamer or parang announcement, no, parang notice to the public to, no, that soon, no, a big project will commence here guys, no. So yan, so lapit tayo guys, ha. Ayan. So ito na nga siya guys, no, yung Samal Island Davao City Connector Bridge Project. Ayan. So yan guys, ha. So ito ho yung area na tatamaan mismo guys, no. Itong may blue fence na ito, no. Ito siya guys, no. Gaganon kasi yung tulay doon, no, papunta doon. So ito guys, I think maybe sooner this area will be clear out, no, ready for clearing stage to guys, no. Maybe ayan, no, kasi ito na nga, dahil anytime soon the project will commence in this side, in the side of Davao City guys, no, about this SIDC project, no. Kasi marami nga nagtatanong, ano ba Laking Davao, tutuloy pa ba yan ang project na yan? O, no, kahit sa ibang mga vloggers, no, marami nagsasabi hindi na matutuloy yan, no, hanggang drawing na lang yan. So for me guys, no, still, no, matutuloy to guys, no, kasi alam nyo ba guys na this project is, ang fund source nito is under ODA, no, or Official Development Assistance. Yun ang kagandahan kasi guys sa project na ito guys, kasi pirmado na yung kontrata na ito na under ODA, no. So hindi na yan ho pwedeng i-cancel or what, kasi kahit ituloy nila to or hindi, babayaran pa rin natin mga Pilipino itong nag-grant na loan for this project guys, no. So whether they like it or not, they have to build this project, they have to build this, ano, no. Ang problema lang na hinaharap nito ngayon guys is actually on the Igaco side, no, or the Island Garden City of Samal side, no. Yun lang yung sa road doon, no, or the right of way na nangyayari doon lang may something problema. Pero actually here in Davao City side, actually walang problema na dito sa Davao City na side guys, no. It's good, it's all goods na dito, no. Already wala nang ano dito, lahat na parang na compensate na yung mga tatamaan dito. Everything is in place already, no. Ayan, no. So nakalagay nga dito, no,
The target date of completion of this project will be on August 30, 2027, guys, no. Ang remarks niya is ongoing. So walang nakalagay na on hold or any something the project was canceled or what, no. Ayan, no? Actually, kasi dito din sa Davao City na side, guys, no, malaki-laki ang trabaho dito, guys, kasi nga dito yung may letter Y na interchange, no, or yung kanilang yung tinatawag nating what do you call this, the landing and approach, no, area, guys, no. Meron tayo dito na side papuntang Sasa, and meron din tayo dito sa side na papuntang going to the city proper of Davao, no. Ayan, guys, no. So actually hindi rin to mano, guys. So marami nga nagtatanong hindi na nga daw talaga tutuloy, no, hanggang drawing na lang. Well, for me kasi, guys, no, lahat ng project dumadaan sa drawing, guys, no. And of course, guys, no, I don't think so, baka siguro yung mga nagsasabi frustrated lang din, no. It's due to frustrations na lang, no. Kahit ako nga din, guys, kasi alam naman natin lahat, guys, no, na this project is 19 kupong pa to na pinag-uusapan. Ako nga when we were migrated here in Davao City, guys, actually naririnig ko na tong project na ito, no, with my titos and titas, no, na soon, no, makakatawid na tayo ng Samal without hindi na tayo magbabangka or what, no. Ayan, so until hanggang hindi na wala nga nangyari, no. Ang nangyari lang before on the past administrations, guys, is the feasibility study, no. Actually every year nga, no, nagkakaroon sila ng halos every administration, no, nagkakaroon sila ng a budget for the feasibility study of this project, no. Merong 50 million pesos feasibility study, 80 million peso feasibility study, 100 million, di ba, etc., no. Pero we never see or so hindi tayo nakakita ng mga konkretong nilatag na kung ano ang resulta ng feasibility study, no. Kaya that's why, guys, ako, guys, binura ko na yon, no. Hindi ko na inaano yon para hindi na ako frustrate, no. So actually the real start of this project, guys, na talagang naging tutok ang gobyerno nito is in the former President Rodrigo Roa Duterte's time, guys, no, or the past administration, no. Doon lang to nagkaroon ng totoong feasibility study, no, kasi I think ang pagkakaalam ko pinaano to ni former president, no, na Digong, na parang pinahalungkat niya to at tinanong niya to, teka lang, paano na ba yung Samal Island Davao City Connector Bridge, no, or yung Davao Samal Bridge, ano na ba nangyari doon? Mukhang nakailang siguro, sa tingin natin baka isip siguro ni mayor, no, nakailang term ako ng mayor, puro sabi-sabi yun, hanggang ngayon wala ako nakita, no. So pinatutukan to, so tinutukan to ni former Secretary DPWH Mark Villar, no. So I think parang ang pagkakaalam ko nito, gumawa si former Secretary Mark Villar ng team para to focus on this project, guys, no. So nagkaroon ng totoong feasibility study, no. Then after a year, merong resulta na lumabas at nagkaroon ng yun nga, no, may mapipilian na, no, and then they made a choice, no. Ito ang napili nilang area, no, na pinaka feasible na area na pwede tayuan ng tulay, no. And then after that, gumawa na sila, nag-release na naman ng another budget for the design of the bridge. Ano ba magiging itsura, no? So maraming nilabas na mga designs noon before, no. So until this is the final design, no. Hanggang sa kumuha na rin sila, naghanap na rin sila na kung papaano ang magiging source ng funds ng project for the project, no. Hanggang sa ito na nga, no, pinabid nila at ang nakakuha nga itong China Road and Bridge Corporations, which is the government of Republic of China also
tayo nakahanap ng pwede mapag-loanan about this project, guys, no. So ayan, no, ayan na. So ako, para sa akin, guys, no, napakabilis nung sa panahon ni Digong. Ganun lang pala kabilis to dapat, no. So mga dating previous na mga talks about this project, I think, no, siguro para to move on na lang, guys, no, wag na lang natin hanapin kung asa na nangyari do, ang saan napunta yung mga budget na nilabas para sa feasibility study, no. Ayan. So I think yun nga, no, para sa akin, and this alam nyo kasi, guys, no, itong project kasi na ito, dapat kasi nito, ang groundbreaking nito is 2020, no. Actually 2019 to 2020, no. Kaya lang na-delay yung paggawa ng DED, no, yung sa detailed engineering design. So na-move to 2020. Pagdating naman ng 2020, alam naman natin lahat, ay tayo ay humarap sa isang pandemic, no. So nagkaroon ng delays, no, hanggang sa pinaano muna to ni former president, no. So on hold na lang muna yan kasi mas need natin pa muna tutukan ang pandemic. Ayun nga, no. So nagkaroon, pinipilit nga sana yun ni Secretary Mark Villar na magkaroon ng groundbreaking before FPRD finish his term as a president, pero hindi talaga nangyari. Ayon na ni Tatay Digong, pinaubayan na niya sa next administration. At alam ko kasi, para feeling ko kasi, hindi na sila parang nagda-doubt, no, kasi under ODA na nga, tapos na, kontrata na to, no, na pirmahan ng kontrata. So ang gagawin na lang ng next president or the next administration, which is ginawa ng ating presidente Bongbong Marcos, is pinatuloy at nagkaroon ng groundbreaking, no, nung 2022, no. Ayan. So 1 year pa lang, guys, na huwag kayong mag-aalala, no. Yung yung sa Lanao, no, na nag-groundbreak si President Duterte, yung sa Pangil Bay Bridge, no. I think, no, parang nag-groundbreak siya doon around 2017, no. Tapos actually hindi naman tayo nakakita agad ng 2018, 2019 may tinatayo ng doon, wala, no. The same thing as goes here, no. May mga ginagawa lang sa mga preparations, of course, no. Ganyan naman talaga, no, na kailangan muna nilang siguraduhin yung kung saan yung kanilang magiging facility site, no, o saan sila gagawa ng mga batching plant, no, and then of course to make sure the landing and approach area, no. Ayan, yung kung mayroong mga problema, no. Actually yung sa Pangil Bay Bridge nga, guys, no, the construction, yung sa main bridge mismo talaga, no, I think nag-start ng construction 2020, late 2022 na, no. So ngayon December 2023, actually malapit na rin matapos, no. I think ganun din ang mangyayari dito, no. Kasi ang gagawin naman diyan, yung ginagawa ngayon ng CRBC, guys, ginagawa nila yung kung saan yung facility, na saan nila gagawin yung ihuhulma nila yung gagawin nila para sa tulay, no. So pag yan nagawa na nila, marami na yan sila nagawa, yan na yung start ng talagang construction na, no. Ayan, so relax lang tayo, no. So ngayon, guys, and actually, guys, yun pala, no, lately lang, guys, no, according sa kay Governor Davao del Norte Governor, no, which is kung saan naman din involved, yung Samal Island is under the Davao del Norte side, no, province of Davao del Norte. Si Governor Hubahib actually did a latest update, no. Nagkaroon din siya ng update about the project, no. And good to know na yun nga, sinabi niya, no, sa project, sa site, sa may Samal Island, no, sa Samal side, merong has official, parang officially nag-comments na rin, no, doon na side, na sa area na yon, kasi nakikita niya doon yung mga installing of tsaka sa foundational bridge, para sa bridge ay actually ginagawa na rin, no, and other activities, no, especially doon sa may area, sa may kung saan yung landing area nila doon na side, guys, no. Ayan.
So I think guys, this is medyo medyo nagkakaroon lang ng problema doon sa side lang ng Samal, no. I hope the government and the business owner will have magkaroon na ng agreement dyan at saka magkaayos na sila dyan about sa ayan. So ngayon guys, ang gagawin natin, pupunta tayo doon sa Tibungko guys, no? Kasi marami nagsasabi, meron na rin daw yung CRBC dito na side, no? Sa parang batching plant doon na ginawa, no? So ngayon, susubukan nating puntahan, hanapin yung area na yon guys, no? Para actually, kasi yun din yung gagawa kasi para malaman natin kung saan banda. At saka kasi yun nga, ang itong CRBC din kasi guys ang gagawa nung ating tulay sa Davao City Davao City Coastal Road guys, no, sa Bukana Bridge, no. Ayan. So puntahan natin yun guys, no. Ayan. So gusto ko rin puntahan, tignan natin kung mapupuntahan natin yung Samal Island, makasaglit tayo. Kung hindi naman guys, we will do another vlog for that on the Samal side naman, no. So para makita naman natin kung ano yung nangyayari doon din, no. Ayan. So basta yung mga pictures na yan na yan siya, yung mga pictures. I think kay Governor Ubahib po yan, no, ng Davao del Norte. So credit to the rightful owner na lang yan, no. Ayan. So yan guys, no. Ayan. And then that one is the design, no. The final detailed engineering design of the bridge. Ayan. Ayan guys, no. Ayan. Kasi meron yan dito yan guys, medyo kasi dito guys, no, kasi meron pang viaduct dito mahaba-haba ho yung gagawin dito sa may Davao City guys, no. Kung mabibilangin ko dito yung piers, no, hindi ko mabilang yung sa may ramp on and ramp off nya, pero yung galing dito there will be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 piers, no, until will reach doon sa may coastal ng Davao City, no. So medyo mahaba-haba pa yung gagawin ditong parang viaduct, no. Ayan. So yun guys, no. So puntahan natin yung sa may Tibungko na side guys, no. And then if ever, maybe doon na rin tayo mag-end ng vlog natin about this for this episode 4 of updating about this Samal Island Davao City Connector Bridge guys, no. So ngayon, let's go doon tayo, no, papunta sa may Sasa and Tibungko. Ayan, okay, let's go guys, no, samahan nyo ko. So ayan guys, no. Excuse me po. So nandito po tayo ngayon sa may Tibungko guys, no. Ayan, so ito ang pinuntahan natin, tong parang depot and parang site facilities ng China Road and Bridge Corporation guys, andito, no. Halos kahawig niya yung doon sa may mismo guys, yung sa may Samal Island na tinayo nila, no. Ayan, meron din silang mga parang mga bang house din dito guys, ayan, na itinayo, no. Ayan, no. So dito pala guys, no. So ito pala yung road na ito, medyo nahirapan tayo maghanap. Ito pala ay kung itong road na ito, diretso ka, itong track na ito, ang labas mo nito guys is yung parang pinaka market, yung central market ng Tibungko, no, kung saan malapit yung palengke, no. Ito namang road na ito yung papuntang Indangan na, no. Ayan guys, no. So ito pala yung marami kasi nagko-comment na puntahan daw tong area na ito guys, no. Actually hindi lang sa akin, pati sa mga iba nating kasamahan dyan, sa mga local vloggers katulad nila RPV Moto Travel Vlog, kanila Kuya Dayo, no, kanila Tito Tans, ayan, kanila Roel P, no, na ito daw, pasyalan daw to at tignan itong site facilities ng China Road and Bridge Corporation guys. Ayan guys, no. So nandito pala actually meron din silang ginagawa dito guys, na yung parang same sa Samal Island guys, no. Yung may, ayun, yung kikita nyo yung parang blue na yun, na merong mga
yung parang gagawa ng ano ng sa ano ng tulay mismo guys, no, yung parang culvert ba yan or what, yung parang ikinakabit sa mga tulay, no. Ayan, kasi ito ngang tulay na ito sa Samal Island, Davao City Connector Bridge, ang nakikita ko dito na method na ang gagawin nila guys is yung parang yung mga ganyan, yan guys, no, ganyan, tapos dito yan gagawain, and then pagka nahulman na yan, tsaka yan idadalhin doon sa site mismo, tapos idadalhin doon, ikakabit-kabit yan sila guys, no. Yan, ganyan yung parang nakikita ko, ano, so, design, no, or method na gagawin nila guys, no. Possible din dito rin nila gagawin yung mga pag-rebar ng mga something, yung mga poste nila, no. Ayan, no, yung para sa mga piers ng ano, especially here in the Davao City side guys, no, kasi medyo mahaba-haba yung viaduct ng sa Davao City side guys, no. Remember, there are two approaches, no, na meron yung sa Davao City side, no, kasi letter Y nga yung design ng parang interchange, no, o yung Y section niya na interchange na coming from the north and coming from the city center of the Davao City din, no, na approach and landing area, no. Ayan, so ito guys, so malaki-laki rin pala yung area dito ng CRBC, no. Ayan, so ongoing siya construction. So malamang guys, no, so ito guys, no, so makikita natin na it's not totally dead yung project ng Samal Island and Davao City Connector Bridge, no? Kasi hindi naman mga loko-loko to, bakit sila magtatayo ng mga ganyan kung hindi naman pala itutuloy yung tulay, di ba? It's common sense lang, di ba? Yung sa mga nagsasabi na hindi matutuloy, it's the same thing naman gano'n naman sila they always say it's just a drawing or ano. Ganyan din yung sinabi nila sa Davao City Coastal Road, ganyan din yung sinabi nila sa Davao City sa Davao City Bypass Road, pero ngayon ayan, no, ginagawa na, no, actually ayan, no. So inay lang, hindi naman gano'n kadali guys, no. Hindi naman pwedeng pagka after groundbreaking bukas or sa mga ikalawang buwan meron na tayo makikitang mga poste kaagad, no. Syempre they have to prepare things first, no, yung mga katulad ng mga ganitong klaseng facility sites, no, kung saan anuhin, hindi gano'n, no, dahil hindi nga basta-basta yung project na itatayo nila, no. Ayan, so yun guys, no, ito na. Gusto ko sanang pumunta ng Samal area guys, no, dahil para ma-update na rin natin yung area na yon. Kaya lang napadaan tayo doon sa may barge guys, no, kung saan pwede tayo sumakay, ay super busy po doon na area. Ayan, no, so siguro pagpaliban na lang natin guys, maybe I will do an update there around January 2024 na guys, no. So kasi ngayong buwan din kasi aalis din tayo, ilang araw na lang. So I will take a break first in my vlog. I have to go home. Kasi ayan nga, magpapasko, so kailangan natin magpasko sa ating mga pamilya. Ayan guys, so at least ito lang, nagano lang tayo ng update about this Samal Island Davao City Connector Bridge. And of course guys, kaya siguro din kasi alam nyo ba, itong CRBC, ito rin ho ang gagawa nung tulay dyan sa Davao City Coastal Road guys, no, yung dyan sa may Bukana Bridge, no, sila rin ang gagawa nun. So possible dito rin gagawin yung mga parang mga girders or what or something no guys. Ayan, alam ko meron pa to silang isang site kung which is na may lumabas din na litrato na katulad niyan, no, yan, no, na meron ng mga girders. I think that one guys is for the Bukana Bridge already yan, kasi anytime soon kasi guys yung Bukana Bridge, I think yata ngayon nag-start na sila
no, mag-uumpisa na sila mag-construct for the bridge, no, because they have 24 months of constructing that bridge, guys, no. So ang start ng construction talaga nila is December 2023 and it will be finished by December 2025, no. 24 months, so that's 2 years from now. So I guess isa din to sa magiging facilities nila, guys, no. So yan guys, no. So that's it. So ito nasa Tibungko tayo, guys, no. So mga hindi nakakaalam, ayan lang. Pag akyat mo dito, pag baba mo dyan, yan na yung mismo yung parang may palengke dyan, no. Ayan guys, no. Ayan, yan yung ano nila, halos the same, halos magkahawi, no. Yung mga ginagawa nito katulad nun, kaya lang dito yung ginagawa na yung parang kulay blue na yan yung parang tatakpan na yung katulad sa Samal, no. Yan, no, yan din, no, which is yung may mga malalaking parang crane na nasa loob ng ano. I think dyan gagawin yung mga paghuhulma nung parang ano ba tawag dyan, yung parang culvert, ano, na something na para sa tulay. Ayan guys, no. So and then there are some offices also and some bang house doon banda sa may ano, guys, no. Ayan, so lalapit tayo banda, guys, para makita nyo if this is really the for the CRBC, no. Ayan, lalapit tayo konti. Ayan, ito, guys, no. Ayan, so ano talaga to, guys, no. Tuloy pa rin yung ano talaga, no. Sabi-sabi lang yung ano, siguro sa mga frustrated na lang yung mga nagsasabi na hindi na matutuloy, no. It's so impossible na hindi to matuloy, guys, kasi nakapirma na to, nakakontrata na to under ODA. So kahit anong gawain natin, kailangan na natin bayaran yan. Ayan yung ano, logo ng CRBC, guys. Ayan. So CRBC rin pala for this project pala, guys. Okay, ngayon ko lang na ano to, guys, So dito, ang CRBC pala ang nakakuha ng package 2-2 ng Davao City Bypass Construction Project, no, yung sa bypass road, no, kung saan yung may tunnel. So sila pala, so kaya pala dito rin pala yung site. So possible, so this site is for the Davao City Bypass Road, no, kasi meron ding mga ano yan, no, possible yun na rin, pati na rin yung kasama na rin dito na rin yung para sa Davao City Samal Island Connector Bridge, guys, no. Pero actually kaya sila dito tayo rin ito is because of that, no. Ayan, no, project Davao City Construction Project, Davao Bypass Construction Project Package 2, no, yung north section, yung coming from the ano, kasi kung maano nyo, guys, yung package 1-1, package 1-2 at package 1-3 ay JICA, no, under yung sa Shimizu Taikenaka, no, na ang nakakuha. So itong package 2 pala ng Davao City Bypass Road ay ang CRBC na ang nakakuha ng project, no. Ayan, so at least na alaman, buti lumapit tayo at nakita natin, no. Ayan, so yan, guys, dito itong road na ito ay going to ano na yan, guys, to Indangan, no. Ayan, yung pwede ka na dyan dumaan para ang labas mo na papuntang Buhangin, no, yung sa may City Grand Gate. Yan. So that's it, guys, at least nalaman natin. So this is, itong site na to, this is the site of the CRBC site facilities, facility site nila, no. Ayan, this is for the project, of course, the Davao Bypass Construction Project Package, no. Ayan, so wala tayong nakitang ano, pero possible kasi since sila rin ang nakakuha nung sa Samal Island Davao City Connector Bridge, malamang ito na rin ang gagawin nilang facility site for the Davao City side na area. Okay, so that's it, guys, no. Thank you so much. Ayan, medyo mainit na. We need to
mag-vlog na naman tayo ng ibang target natin, no? Ayan, so thank you so much guys, no? Please like and share this video. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa akin guys, please do so, subscribe na po kayo and hit nyo na rin yung notification bell para ma-notify kayo every time I will upload a video tungkol sa mga developments na nangyayari dito sa Davao City or sa Metro Davao guys, no? Especially this mga mega infrastructures na nangyayari dito, no? So that you will be informed. Okay? So guys, aking munting paalala sa inyo na tayo ay mag-iingat sa ating mga pang-araw-araw na mga ginagawa. Okay? Christmas holiday, holiday season is coming. Christmas and New Year guys. So ingat-ingat tayo, no? Alam ko sa inyo diyan, marami sa inyo diyan na nagpaplano na mag-outing, so take extra precautions lang guys, ha? Lalo-lalo na doon sa mga nagmamaneho tapos iinom, no? Pag hindi na kaya guys, huwag nyo nang pilitin, ha? Para maiwasan natin ang mga disgrasya. Okay? So this is Laking Davao once again guys, no? We are updating this is the episode 4 of my update about the SIDC or the Samal Island Davao City Connector Bridge, no? So dito tayo magtatapos kung saan natin pinuntahan natin itong facility site ng CRBC dito sa may Tibulco. Okay? Thank you so much guys. God bless us all and adios.